Farmland, ito po yung isang binebentang overlooking. Yan na 4 hectares. Yan, mula po yan dyan. So, estimated frontage nito mga 90 meters po. Ayan. So, hanggang dyan po yan. So, dito po tayo titingin. So, yung kalsada po dito, ayan. Ito po yung kalsada. Pababa siya. Ayan, hanggang baba. So, pantayin po yan dyan sa baba. So, yun nga lang, dahil pababa yung kalsada. So, dito po sa harap ng property sa kalsada na to, ay bulusok to. Ayan. Ngayon, ituturo ko po mga ka-farmlat yung binebentang 4 hectares. Banayad lang pala dito. Pwedeng dito dumaan. So, ayun mga ka-farmlat, overlooking siya. Ayan, makikita nyo, ang ganda. Ayan. So, ito po ay square. So, ito po, mula dito, nasa 300 meters po ang papaganyan. Nasa 300 meters pahaba. Tapos yung lapad niya, mga 100 meters. Ito po yung lot plan. So, baliktarin po natin para mas maunawaan natin. So, yung green line po, yan yung barangay road. Nandyan po tayo sa part na yan. So, dyan tayo nagbibideo ngayon. Facing po dun sa property dyan sa pababa. Yan pong dilaw na arrow, yan po yung nabenta natin. Ayan, ito naman pong green arrow, yan po yung binebenta ngayon na karatig. And yan po sa baba, ayan yung kulang 10 hektarya para binebenta rin. Yung mga binebentang pong yan ay clean title at buhay po yung nakapangalan sa titulo. Na may bawat sukat po nila is may 4.8, may 4.2, mayroong 4 hectares may get. So, kasi mga pinamana yun sa kanila at natitulan sa pangalan nila. So, sakop niya po yung ano na yan. Yan po yung part ng mais, luyahan. Then, aabante pa po dun hanggang dun sa creek na yon. Ayan mga ka-farmlat, ito po yung baba na tinuturo ko. Ito yung luyahan. Ayan yung tinuturo ko kanina. So kung makikita nyo po, kapantayan po dito na may mga hili na banayad po. So kaya po sinasabi ko sa inyo, maganda po yung pwesto ng property na to. Ayan. Kung makikita nyo lang, nandun po kasi tayo sa taas pababa. So ayan. So panalong-panalo po ito. Ang sukat po nito ay 4.2 hectares na may luyahan at marami pong niyog na kapantayan at tabing creek po yan. Ang presyo po nitong 4.2 ay 60 pesos per square meter. Ayan, may halaga po na 2.4 million. Ayan. So, andun po tayo kanina. Ayan yun, tinuturo natin na yan. Andun tayo kanina. So, ngayon nandito po tayo sa baba. So, pinapakita ko sa inyo kung ano yung tinuturo ko dito. Ayan. Tapos sa likod po ng bakod na yan, yung pinapakita natin sa video, yan naman po yung sakop niyang niyugan na kapantayan na yan. So, ayan mga ka-farmlat, at least may idea po kayo. So, yan, ito po ulit yung lot plan. Nandyan po tayo banda nagbi-video. Ayan, so, ayan mga ka-farmlat, at least ang hangganan yan, tabing kalsada, ay tabing creek sa baba, tabing kalsada sa taas. Ayan, balik po ulit tayo sa taas. Ayan, so, ulitin ko mula dito sa tabing kalsada na to, pababa, papunta dyan sa creek. Yan po yan, yung natatanong natin yung may bahay na yan, sakop yan itong binebentang 4 hectares. So ang kagandahan dito, marami na rin po yung nyug na nakatanim, mabababa pa lang. Mabababa pa po yung nyug, pero dyan po sa baba, matataas na po yung nyug dyan. Maganda po. So ito namang karatig na 4 hectares po na nabenta namin sa buyer. Yan po yung sakop niya. Tuhog po yun ng kalsada. Yan hanggang sa baba. Pantayin din po yun sa baba. So, yung sentro po ng barangay, doon pa sa unahan. So, mauna yung lote bago po yung school at sentro ng barangay na to. So, ayan. So, talagang nyugan. So, eto po. Bukod sa binebenta na tong 4 na hektarya, yung pagtawid ng sapa, binebenta pa rin po yan. Ito naman po yung sinasabi ko. Yan pong nasa taas na yan, yung 4.8 hectares na yan, pagtawid ng creek, binebenta rin po yan. So tara po,
silipin naman po natin yung binebenta na yan. Yan, nandito po kami sa tabing kalsada. Yan yung going to sentro ng barangay. And nandito po tayo sa creeks na sinasabi ko, yung pagtawid ng creek. So, ayan, sisilipin po natin yung property na binebenta. Ang sukat po nito ay 4.8 hectares. Sa halagang 50 pesos din po per square meter. Ang tanim po nito is nyugan at sagingan. Clean title din po at buhay nakapangalan sa titulo. At kung naliliitan po kayo sa 4.8 hectares, yung karatig po niyan sa likod, sa kapatid naman niya, binebenta rin. Ayan, bali ang binebenta po yan, isang 4.2, isang 4.8 hectares, at yung isa pa sa likuran, na 4 hectares din. Yung distance ng property, tatawid ka lang ng creek, siguro po mga 20 meters lang sa cemented barangay road. And ang lupa pong yan, tatawirin natin, medyo pantayin po siya na may mga niyog. Ayan, so may source po ng kuryente, yung poste ng kuryente nandyan po mismo sa loob ng property. And ang distance travel po niyan from town proper, mga 30 minutes to 40 minutes drive po siguro. Dahil from town proper ng Lopez, Quezon, may dadaanan po tayong provincial road, yung going to Buenavista, Quezon. Magdadrive tayo ng mga 12 kilometers po from town proper. From Barangay Road, magdadrive naman tayo ng mga 6 kilometers papasok dito po sa barangay nito, dito sa property nito. And ang good thing naman sa property, mauuna po yung property bago yung sentro ng barangay. Ano po? So yan, tatawid na po tayo ngayon. Yung creek po na tinawarin natin, mababaw lang naman po siya. Wala pa pong lampas bukong-bukong. Pero nakailang punta na po ako dito, hindi po yung naubusan ng tubig. Kahit po tag-init, may tubig po yan. Pero yung poste ng kuryente po nasa loob ng lote. Ayan. Maganda po ang paggalupa rin dito. Pantayin po, medyo flat siya. Ayan. Flatland po dito. May mga tanim pong ayan, sibuyas po ata yan. May mga okra, balinghoy. Ayan po ang creek. At marami po mamunga yung nyug niya. So hanggang dito sa may kawayan. Pag ganun. Pataas. Ayan, ito po ang sakop niya. Puro kapantayan po dito. May mga guyaban, no? Ate, hanggang saan daw po? May source po dito sila na tubig eh. So malakas po yan. Yan ang mga gan. Tagkal. So yan po ang source nila. Okay. Parang galing sa creek, no? Medyo pabundok pala to. Ayan mga kapamlad, papasukin po natin yung mismong loob ng property. So para makita po natin yung structure ng lupa. Ayan. So combination po ito ng may mga backyard po na prutas dyan dahil may bahay nga po. Ayan. May mga marami pong guyaba, no? May pinya, may mga gulay, may saging, may mga niyog. Ayan. So dito po yung daan papasok sa pinakaloob. So kung makikita naman po natin sa aerial view nung nandun tayo sa overlooking na talagang puno po ito ng niyog. Pero ayan, pupuntahan din natin yung pinakaloob. So malawak po yan, 4.8 po yung hektarya ito. So hindi natin maiikot lahat, pero tanaw naman po yan dun sa overlooking part. So
Ayan, umaahon po tayo. Dito sa part na to may mga punong kahoy po na dito sa atin bubungad yung mga tanim po na saba. Ayan, sisilayan na po natin. Mga saging na saba po yan. Yung pagkalupa po dito, pwede nyo ring taniman po ng citronella dahil pasok po yung sukat niya. Dahil ang sukat po nito ay 4 hectares, 4.8, pasok po sa sukat na hanap po ng aldawa. Ayan. Puro saging po talaga yan. Tapos papasok pa po tayo dun sa pinakaloob para matanaw pa natin kung ano bang meron doon. Ano po? Yung reason for selling po pala nito mga farm lot, ay nakasangla po ito kaya ang namamahala sa property, yung pinagsanglaan, tiyuhin naman po ito ng may-ari. So, kaya wala pong problema dahil itong karatig nakasangla din dati dun sa tiyuhin, itong nabenta namin. Ayun, bago magkabayaran po ng as in full, noong ding araw na bayaran namin, binayaran na rin po yung pagkasangla. Kaya naging maayos naman po yung transaction. At hindi po mahirap kausap yung pinagsanglaan. Basta siya ay mabayaran, isusurrender niya yung property. Yun nga lang mga farm lot, pag kayo po yung buyer na medyo oldies na rin talaga, tapos iikutin nyo to, medyo kailangan yung lagyan ng pahagdan para hindi po kayo mahirapan. Kasi medyo ahon talaga to yung pagpasok po sa loob. And matatanaw na po natin na overlooking na dito banda sa taas. Tama lang talaga itong property na to pang farming mga ka-farm lot. Ayan. So, kung mahilig po kayo magtanim ng mga prutas-prutas. Ayan. So, balik na po tayo dun sa taas. Tingnan natin yung aerial view nito pag nandun po tayo sa taas dun sa overlooking. Ayan, pabalik na tayo. So, napakaraming halaman po dito sa may part ng may bahay. Ayan. Medyo masakit pala sa mata yung pag-video natin. Ayan, medyo pagod na rin kasi alauna na po ng hapon yan. Hindi pa kami nakain. So, tinatapos po yung sukat. Ayan. So, tara na po dun sa taas. Balik tayo. Ayan, nandito na po ulit tayo sa taas. Yon, yung nyuga na may sagingan na yan. Yan, dyan po tayo galing kanina. Yan, yung 4 hectares na yon. Bali, kulang-kulang 10 hektarya po yan. Yan, binibenta rin po yan yung mga may saging, yung sagingan na yan, tapos yung nyuga na yan. Ayan. So, bali, malawak pa. So makikita nyo naman po na puro nyugan talaga po yan. So bali halos nasa 14 hectares pala yung binebenta dito. Pero may kanya-kanya pong sukat at magkakamag-anak po nagbebenta. Kaya pwede kayong bumili ng 4.8 hectares, ng 4.2 hectares. Ayan. So ayan mga ka-farm lot, hanggang dito na lang po yung video natin. Hindi na po tayo nag-edit ng intro kasi medyo nakakapagod na rin para edit, nakakaumay. Ayan. So, ayan mga ka-farm lot, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Ayan. Nagsambiyaya po sa inyo lahat.